Sa nakaraang kwento natin ay bigla na lamang nagpakita ang Phoenix sa isipan ni Yeonwoo na umiiyak at parang humihingi ng tulong. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang makita yun ni Yeonwoo ay laking gulat niya naman habang kakalabas pa lang nina Eudora at Fante sa bahay at napatanong na lang si Fante na kung ano ba ang iniisip ni Cain sa ngayon dahil natitiyak niya na hindi ito maganda at kinumpirma niya kay Eudora na kung ngayong araw ba pupunta ang kanilang tiyuhin na si Frank. Tugon naman ni Eudora na oo at narinig din niya na sasali sila sa kanila. Sinabi naman ni Fante na kung ano pa ba ang punto ng pagpunta ng tiyuhin nila dahil hindi naman na siya welcome dito. Minungkahi naman ni Fante kay Eudora na manatili na lang siya muna dito upang alagaan si Cain at dagdag niya pa na pagkakataon niya na ito upang maakit si Cain at magpapanggap na lamang siyang hindi niya ito alam o napansin. Pagkarinig ni Eudora ay nagalit naman ito at tinanong niya si Fante na kung gusto niya na bang mamatay. Nagpaalam naman si Fante sa kanya na aalis na siya. Nang makaalis na si Fante ay sa isip-isip naman ni Eudora na si Fante daw ay katulad ng ugali ng kanyang ama at bigla naman siyang nagulat dahil biglang nawasak ang pintuan at nakita niya si Yeonwoo na lumilipad na parang nagmamadali at tinawag niya pa ito dahil nag-aalala siya at wala siyang kaedi-ideya. Habang patungo si Yeonwoo sa pugad kung saan namamalagi ang Phoenix ay sa isip-isip niya na nakakaramdam siya ng takot mula sa tinig ni Chirpy at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyayari at mas binilisan niya pa ang papunta sa lugar ng Phoenix gamit ang kanyang Shanpo na kasanayan. Pagkarating niya sa teritoryo ng Phoenix ay nawasak na ang lugar at natabunan na rin ang pugad ng Phoenix at ayon pa sa kanya na hindi niya na nararamdaman ang presensya ng Phoenix at kaagad niya namang inatake ang batong nakaharang sa pasukan ng pugad ng Phoenix nang makita niya na ang pasukan ay agara naman siyang pumasok at nakita niya ang parang umiilaw at nilapitan niya naman ito at nakita niya si Chirpy na nanghihina. Pagkahawak niya kay Chirpy ay may narinig naman siya na tinig na may kinakausap ang Phoenix at dito tinanong siya ng Saber God na kung siya nga ba ang Phoenix at sinabi niya pa na napakalaki niya pala kagaya nga ng kanyang narinig patungkol sa kanya at dagdag niya pa na ang kanyang elixir ay lubhang kapaki-pakinabang. Sinabi naman ng Phoenix sa kanya na napakayabang niya. Tiningnan naman ni Yeonwoo si Chirpy at napagtanto niya naman na ito ang memorya ni Chirpy. At dito nakita niya kung sino ang kinakausap ng Phoenix at sinabi ng Phoenix sa Saber God na matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito at tinanong niya ang Saber God na kung alam niya ba na lahat sila ay isa lang ang patutunguhan. Tugon naman ng Saber God na hindi niya alam subalit ayon pa sa kanya na ang katapusan ngayon ay iba na. Sa lahat ng 8 clan ay ang Asher Sword Clan lamang ang may pinakamaliit na bilang ng miyembro at kinukulang sa puwersa subalit mayroon basehan kung bakit kinokonsidera sila na isa sa pinakamalakas dahil mayroon silang 5 sikat na martial gods. Ang mga martial gods ay lubhang napakalakas dahil ang bawat isa sa kanila ay nasa top ng mataas na ranggo at ang isa sa kanila ay linabanan ang Phoenix. At dito nagsagupaan ang Phoenix at ang Saber God at mabuti na lang ay hindi namatay si Chirpy sa paglalaban ng kanyang ina at Saber God. At habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang Phoenix ay nakita niya naman sa memorya nito na namatay na ang Phoenix dahil sa pinaslang ito ng Saber God. Nagalit naman si Yeonwoo dahil doon at tiningnan niya naman si Chirpy at sa isip-isip niya na ang isang sungay na tribo ay kakampi nila ang Asher Sword Clan kaya naman hindi niya pwedeng dalhin si Chirpy. At napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang iwanan ng isang sungay na tribo dahil sa nangyari at may kakaibang ilaw naman ang lumitaw sa kanyang tabi at sinabi ng ilaw na ito na siyang Phoenix na gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nakita niya ang bunsong Phoenix na ligtas. Nang marinig yun ni Yeonwoo ay laking gulat niya naman dahil nakilala niya agad ang tinig na yun. At minungkahi naman ng Phoenix sa kanya na huwag siyang masyadong magalit dahil siya ay namatay at babalik rin siya ng buhay sa pamamagitan ng apoy, na wala man siya ngayon ngunit muli siyang isisilang. Kinausap naman ito ni Yeonwoo subalit hindi naman ito tumugon at napagtanto niya naman na ito ang natitirang kagustuhan ng Phoenix at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na ang kamatayan ay kamatayan at kung mabubuhay man muli ito ay magiging mag-uumpisa ulit ito sa simula at iba na ang bagong mabubuhay. Hindi niya naman lubos akalain na mag-aalala sa kanya ang Phoenix at sinabi niya naman na isa itong walang ingat na desisyon ng Phoenix. Hiniling naman ng Phoenix sa kanya na alagaan niya ang bunso niyang anak para sa kanya hanggang sa makabalik siya bilang isang pabor at dagdag niya pa na hindi lamang yun at nagpakawala ang ilaw ng isang mahika at binalutan ito si Yeonwoo at sinabi ng Phoenix na bagaman ay maliit lamang ito subalit umaasa siya na makakatulong ito sa kanya at sa kanyang bunsong anak sa paglalakbay sa kanilang tatahaking landas simula ngayon. Lumabas naman sa kanyang sistema na pinili siya ng Phoenix bilang tagapagmana niya ayon sa kagustuhan ng Phoenix.
At ibinigay sa kanya ng Phoenix ang Flame of Life na original. Ang kanyang magic circuit ay naghahanda na upang tanggapin ang Flame of Life. At maya-maya pa ay nabuksan na ang kanyang katawan at nagtagumpay na ito sa pagpasok sa kanyang katawan at ngayon ay uumpisahan na. Nakaramdam naman si Yonwoo na napakainit ng kanyang nararamdaman at habang pumapasok sa kanyang katawan ang Flame of Life ay desidido naman siyang tanggapin ang lahat ng ibinigay ng Phoenix sa kanya na kapangyarihan at hindi niya ito papayagang mauwi lamang sa wala. At makalipas ang ilang saglit ay pumasok na sa loob ang lahat ng Flame of Life ng kanyang katawan at maging sa kanyang utak ay umakyat ito at lumabas sa kanyang sistema na ang lahat ng magic circuit ay nabuksan na at ang tagumpay ng pagproseso ay tapos na at nagkaroon siya ng titulo na Phoenix's Successor. Ang kanyang kaugnayan sa apoy ay mas tumaas sa 30 at nakatanggap pa siya ng parte ng kwalipikasyon ng Fire Property. Binati naman siya ng sistema dahil ang kanyang kahusayan sa kasanayan niyang Flame Infusion ay nakaabot na ng 100% at ang superior niyang kasanayan na Heatwave na nanggaling sa hari ng mga butiki ay nagawa niya ng ma-unlock. Ang kanyang titulo ay ina-apply na sa kasanayan niya na Heatwave at pinapalitan na ito ng ibang kasanayan. Ang kwalipikasyon ng kanyang Fire Property ay ina-apply na rin sa kasanayan niyang nag-evolved sa pagiging superior skill. At nagawa na ang tinatawag na Holy Fire at may numero itong 050, ang paglaki ng kanyang katawan ay nakumpirma na at ang kanyang tier ay mas tumaas pa at magpapatuloy na muli ang kanyang body awakening at ngayon ay nasa 99.8% na. Hinawakan naman ni Yonwoo ang kanyang dibdib at ayon pa sa kanya na mas lumapad ang sisidlan nito. Nasiyahan naman siya dahil nabuksan na ang lahat ng kanyang magic circuit at nagtataka naman siya na kung bakit ang banal na apoy ay katabi ng bato na nanggaling kay Build. Sinubukan niya itong iusog subalit hindi nito magawang iusog kahit ano pa man ang kanyang gawin dito. Ang banal na apoy ay mayroon ng numero na 050, ang apoy ay tumutukoy sa Phoenix na siyang simbolo naman sa muling pagkabuhay at ang pagbabagong buhay. Sabi naman ng iba na ito ang kauna-unahang apoy na nabuhay. Isa itong purong apoy na marami sa mga Diyos ang naghahangad. Ang isang kakayahan naman ng kasanayan niya na ito ay ang tinatawag na purification at ang kakayahan nito ay sinusunog ang mga demonyo at ang mga sumpa. At nagtataglay ito ng mahusay na immunity at panlaban sa mga katangian ng demonyo. Ang paglakas ng kapangyarihan nito ay nakadepende sa kahusayan ng kasanayan at pagpapagaling ng parte ng katawan. Ang isa pang kakayahan ng kasanayan niya na ito ay ang tinatawag na Blessing of Fire o pagpapala ng apoy. Ito ay may awtoridad sa lahat ng iba pang mga katangian ng apoy at mataas na panlaban dito. At pwede nitong makontrol ang apoy. Napahanga naman si Yonwoo dahil mayroon itong numero na kasanayan at napasabi na lang siya na isa itong napakahalagang regalo para sa kanya. Bigla namang nagsalita si Chirpy at parang may ipinapahiwatig ito at napagtanto naman ni Yonwoo ang gustong iparating ni Chirpy sa kanya at tinanong niya ito na kung gusto niya bang sagipin nila ang iba pang mga maalamat na hayop at magdadahilan pa sana si Yonwoo subalit bigla namang nagsalita si Chirpy at naintindihan naman yun ni Yonwoo at kaagad niyang hinimas sa ulo si Chirpy at sa isip-isip niya na si Chirpy daw ay hindi nito gusto na mangyari din sa ibang maalamat na hayop ang nangyari sa kanila at napahanga naman si Yonwoo dahil napakabait na bata ni Chirpy. Sinabi naman agad ni Yonwoo na umalis na sila at sagipin nila ang iba pa. Bigla naman siyang tinawag ni Eudora at parang nag-aalala ang mukha nito. Tumalikod naman si Yonwoo sa kanya at tinanong niya ito na kung paano niya nahanap ang lugar na ito. Tugon naman ni Eudora na nakita niya siyang nagmamadaling umalis kaya naman sinundan niya siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Pinagmasdan naman ni Eudora si Yonwoo at sinabi niya na ang lugar na ito at hindi na siya pinatapos ni Yonwoo at kaagad niyang sinabi na dito siya namamalagi at hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi niya na sa tingin niya na ang Azure Sword Clan ay hinahunting ang mga maalamat na mga hayop. At nang marinig yun ni Eudora ay hindi naman siya makapaniwala at sinabi niya na paano nila nagagawa yun at bigla namang naglakad si Yonwoo sabay sabi niya pa na hindi siya hihingi ng tulong niya at wala siyang planong humingi ng tulong sa isang sungay na tribo upang tulungan siya at umaasa siya na sana ay hindi sila magiging hadlang sa kanya. Hindi naman tumugon si Eudora sa sinabi ni Yonwoo bagkus ay hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at maya-maya pa ay bigla niyang sinabi kay Yonwoo na sasama siya sa kanya at ikinagulat naman yun ni Yonwoo. Sinabi ni Yonwoo sa kanya na dahil nagigilty lang siya kaya niya nasabi yan at hindi na siya pinatapos magsalita ni Eudora at bigla niyang sinabi na hindi yan ang ibig niyang sabihin dahil gusto niya talagang tulungan siya at hindi rin niya gusto na pinilit sila ng Azure Sword Clan upang sumali ang kanilang tribo sa digmaan.
Sinabi naman ni Yonwoo na hindi siya papayagan ng kanyang ama sa kanyang desisyon. Namumula naman ang pisngi ni Eudora at tugon niya na sa tingin niya ay hindi niya dapat sinasabi ang ganyan dahil naging disipulo lamang siya ng ilang araw at kaya naman hindi niya palubusang kilala ang kanyang ama. Napangiti na lamang si Yonwoo sa kanyang narinig at agad niyang inaya si Eudora na umalis na at siya na ang bahala sa daan dahil alam niya kung saan sila pupunta at sinang-ayunan naman yun ni Eudora. Nang makarating sila sa silangan na teritoryo ng Void Dragon ay wala na itong buhay at nang makita yun ni Yonwoo ay sa isip-isip niya naman na masyado na silang huli sa pagdating at bigla namang lumabas sa kanyang sistema na ang kaluluwa ng Void Dragon ay hinahanap siya. Tumawa naman ang kaluluwa ng Void Dragon sa usok na itim at sinabi niya na si Yonwoo daw ay ang pinapabura ng maalamat na hayop at dagdag niya pa na dahil nandito siya ay tiyak siyang alam niya ang nangyayari. Pagkarinig ni Yonwoo ay napaisip naman siya na kung ito ba ang bakas ng Void Dragon. At nang napagtanto niya naman ito ay kaagad niyang inalok ng panukala ang Void Dragon. Tumawa na lamang ang Void Dragon at kinumpirma niya kay Yonwoo na tutulungan niya siyang maghigante at ang kapalit nun ay ang kanyang kapangyarihan at napahanga naman siya kay Yonwoo aniya na matapang ito at sumang-ayon naman siya sa inaalok ni Yonwoo sa kanya. Lumabas na ang kaluluwa ng Void Dragon at sinabi niya kay Yonwoo na ang pumatay sa kanya ay hindi lamang siya ginising nito subalit kinuha rin nito ang kanyang naiden at ang kanyang puso. Dagdag niya pa na hindi siya ang tipong matutulog lamang sa kawalan at matiyag ang maghihintay ng muli niyang pagkabuhay at napagdesisyonan niya naman na sa ngayon ay makikipagtulungan ito sa kanya. Lumabas naman sa sistema ni Yonwoo na kinikilala siya ng Void Dragon at nakakuha siya ng hidden quest na tinatawag na Test of the Void Dragon. At ginantimpalaan siya ng pabor ng Void Dragon. At ang kanyang kaugnayan sa Void Dragon ay tumaas ng husto. Habang binibigyan niya ng kapangyarihan si Yonwoo ay sinabi niya naman na sa ngayon ay malaki ang agwat ng kapangyarihan niya sa taong pumatay sa kanya at dagdag niya pa na sa ngayon ay tutulungan niya itong mapaliit ang agwat na yon. Ang Void Dragon ay nagmungkahi ng pangalawang pagsubok at tinanong naman siya ng sistema na kung tatanggapin niya ba ito. Tinanggap naman ito ni Yonwoo at lumabas sa kanyang sistema ang hidden quest na pangalawang pagsubok ng Void Dragon. Ang maalamat na hayop sa silangan na tinatawag na Void Dragon at hinihiling nito na parusahan ang kalaban na pumatay sa kanya at ilagay ito sa kinalalagyan nito. Minungkahi naman sa sistema na tanggapin niya ang kapangyarihan na inaalok ng Void Dragon sa kanya upang matalo niya ang kalaban. Habang tumataas ang tindi ng parusa ay mas tumataas din ang gantimpala na kanyang matatanggap. May 3 gantimpala siya na matatanggap at ang una ay ang tinatawag na Bid of the Abyss at ang pangalawa ay ang Wrath of the Void Dragon o Galit ng Void Dragon at hindi naman matukoy ang ikatlong gantimpala. Napangiti naman ang Void Dragon sabay sabi niya na natapos niya nang magawa ang kontrata nila at unti-unti namang naglalaho ang kaluluwa ng Void Dragon at patungo na kay Yonwoo ang kulay itim na parang usok at nang pumasok na ito kay Yonwoo ay bigla naman itong nag-iba ng kulay at naging asul at ininda naman ng bahagya ni Yonwoo ang pagsasali ng dagdag na kapangyarihan niya. Lumabas naman sa kanyang sistema na natanggap niya na ang Blessing of the Void Dragon. At natanggap niya na rin ang titulong tinatawag na Void Dragon's Contractor. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang hilaga na teritoryo ng Abyss Turtle subalit nahuli na naman sila at nang makarating sila ay sinabihan naman sila ng pagong na masyado na silang huli at minungkahi naman ng pagong kay Yonwoo na kung pwede niya bang tanggapin man lang ang kanilang pagpapala. Nakiusap naman si Yonwoo sa pagong na ibigay niya sa kanya ang kanyang pagpapala. Natanggap niya naman agad ang pagpapala na mula sa Abyss Turtle. At lumabas naman sa kanyang sistema na dapat niyang makumpleto ang pagsubok na ibinigay sa kanya ng pagong. Ang Abyss Turtle ay tinitingnan siya na nagtatagri ng pagsubok kasama ang Phoenix at ng Void Dragon at mayroong interest at hinihiling nito na bigyan siya ng pagsubok sa halip na maghigante ito. Ang pagong ay naghahanap ng tagabantay ng kanyang teritoryo. Minungkahi naman ng sistema na maghanap siya ng mystical beast na karapat-dapat na maging kapalit at gawin itong maalamat na hayop. Ang kanyang gantimpala naman ay ang isang piraso ng ulo ng likod ng pagong. At ang shedding of the tail snake at hindi naman matukoy ang ikatlong gantimpala. Hindi naman akalain ni Yonwoo na naghahanap ng successor ang pagong at sinabi naman ng pagong sa kanya na dahil dalawa sila ay maaari silang makapamuhay ng normal ng 2 beses sa makatuwid ay wala silang pagsisisi kahit na mamatay pa sila at kung mangyari man ay isa lamang ang magiging pagsisisihan nila.
Lumikha naman ng tunog si Chirpy at nagpaalam na ang pagong at ang ahas nitong buntot at sinabi nila na siya na ang bahala simula dito at papanuurin nila siya mula sa sticks at naglaho ng pagong na may buntot ng ahas ay bigla naman samalin ang kapangyarihan nito kay Yonwoo. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakakuha siya ng titulong tinatawag na Substitute of the Abyss Turtle at ang kanyang kaugnayan sa tubig at yelo ay tumaas ng 50, nagawa na ang kanyang kasanayan na tinatawag na Blue Spirit's Blessing na pansamantala. Hindi naman makapaniwala si Yonwoo na mapapasa kanya ang kasanayan ng pagong. Ang Blue Spirit's Blessing ay nakastock sa kanya sa pamamagitan ng Abyss Turtle kaya naman makakapag-focus lamang siya sa pagsubok na ibinigay sa kanya. Sa pamamagitan ng espiritu ay ang iba't ibang mga pagpapala ng maalamat na hayop ay hindi makakaapekto sa isa't isa at makakaya niyang gamitin ito lahat. Ang kasanayan na ito ay likas. At ang tanging kinilala lamang ng Abyss Turtle ang makakatanggap nito at nakadepende ito sa kahusayan ang paglago nito ay posible. Habang binabasa ni Yonwoo ang kanyang natanggap na kasanayan na mula sa Abyss Turtle ay sa isip-isip niya naman na ang kasanayan na ito ay talagang kailangan niya. Nagsalita naman si Chirpy at alam naman kaagad ni Yonwoo ang ibig sabihin nito at sinabi niya kay Chirpy na tutungo na sila ngayon din sa kanluran dahil isa na lamang ang natitirang maalamat na hayop. Makalipas ang ilang oras ay nandito na sila sa kanluran at naghihintay kaagad namang tinanong ni Eudora si Yonwoo na kung ano na ang kanilang gagawin dahil ligtas pa rin hanggang ngayon ang Saber-Tooth Tiger subalit hindi na siya pinatapos magsalita ng Saber-Tooth Tiger at sinabi nito na nakakatuwa sila dahil pinapaalis nila siya. Inutusan niya naman sina Yonwoo at Eudora na umalis na sila dahil siya na ang baalang humarap sa kanyang sariling problema. Magdadahilan pa sana si Yonwoo subalit bigla namang nagsalita ang Saber-Tooth Tiger at minungkahi niya na ibigay ni Yonwoo ang batang phoenix sa kanyang balikat dahil ayon sa kanya na ang mga maalamat na hayop ay nagtutulungan upang mas maging malakas sila. Umaalab naman si Eudora sa galit dahil ayon pa sa kanya na napakabastos ng tigreng ito. Sinabi naman ni Yonwoo na kahit na alam ng tigre na napakadelikado ng sitwasyon nito ay hindi siya hinahayaang sumuko ng kanyang mataas na pride. Tinanong naman siya ni Eudora na kung pwede niya bang sabihin sa kanya ang kanyang naiisip, tinanong rin siya ni Yonwoo na kung mayroon ba siyang naiisip na magandang ideya. Minungkahi naman ni Eudora na naniniwala siya na mas mabuting lisanin na muna nila ang lugar na ito sa halip na magpatuloy lamang sila sa pagbabantay dito. At dagdag niya pa na ang Saber-Tooth Tiger lamang ang naiiba sa tatlong maalamat na hayop dahil tinanggihan nito ang kanilang inaalok na tulong. Sinang-ayunan naman ni Yonwoo ang opinyon ni Eudora sa kanya. Kaya naman minungkahi ni Eudora sa kanya na bumalik na sila sa Asher Sword Clan subalit hindi na siya pinatapos magsalita ni Yonwoo at kaagad niyang sinabi kay Eudora na hindi siya pwedeng pumunta sa Asher Sword Clan dahil dala niya si Chirpy. At dagdag niya pa habang umiilaw ang kanyang mata na pupunta siya ng Red Dragon Clan kapag napisa na ang kanyang itlog. Nag-aalala naman si Eudora sa pinaplano ni Yonwoo. At hindi pa man sila nakakalayo ay mayroon biglang sumabog ng napakalakas sa lokasyon ng Saber-Tooth Tiger at nang marinig nila yun ay laking gulat naman nila at napasabi na lang si Eudora na nagsimula na. Sinabihan naman ni Yonwoo si Chirpy na manood siya ng mabuti dahil ang kalaban na ito ay ang tatalunin niya sa hinaharap. Pumikit naman si Yonwoo at agad niyang inutusan ng kanyang alipores upang manood sa laban at maging mata nila sa nagaganap sa pagitan ng Saber-Tooth Tiger at Saber God at ibinahagi niya ang kanyang nakikita kay Chirpy. Habang naglalaban sila ay hindi naman makapaniwala si Yonwoo na siyam lahat ng espada na nagawang makolekta ng Saber God sa matagal na panahon at dito hindi man lang nakaporma ang Saber-Tooth Tiger sa Saber God. At dahil sa galit ng Saber-Tooth Tiger ay mas pinalakas niya ang kanyang katawan at habang pinapanood ni Yonwoo ang paglalaban nila ay sa isip-isip niya naman na pinaglalaroan lamang ito ng Saber God. Tiningnan naman ni Yonwoo ang Saber God at napatanong sa kanyang sarili na kung ganito nga ba kalakas ang Saber God dahil ayon sa kanyang paghuhusga sa galit nito ay natitiyak niya naman na mayroon itong artifact o may taglay na itim na mahika. Bigla na lamang inatake ng Saber God ang tigre at agad itong namatay dahil sa lakas ng pag-atake ng Saber God. Napagdesisyon na naman ni Yonwoo na ito na ang kanilang pagkakataon at kaagad silang tumungo sa lokasyon ng pinaglalabanan. Pagkarating ni Yonwoo ay alam niya naman kaagad na aalis agad ang Saber God pagtapos niyang mapaslang ang Saber-Tooth Tiger. Nagsalita naman ang Saber-Tooth Tiger at tinanong niya si Yonwoo na nandito ba siya para kutsain siya. Tinanong naman siya ni Yonwoo na bakit niya gagawin yun dahil iyan naman ang kanyang kagustuhan.
Nagpakita na ang kaluluwa ng saber-tooth tiger at sinabi niya kay Yonwoo na kung ano ngayon at kung inaakala niya ba na bibigyan niya siya ng kapangyarihan kagaya ng ibang mga tangang maalamat na hayop at sinabi niya naman na wala siyang mapapala sa kanya at hindi niya ito bibigyan ng kapangyarihan niya at minaliit niya pa si Yonwoo na isa lamang siyang hampas lupang tao. Ngumiti naman si Yonwoo sa kanya at tinanong niya ito na kung sino ba ang nagsabi na tatanggapin niya ang kanyang huling kagustuhan. Agad niya namang ginamit ang kanyang kasanayan na Bathory's Vampiric Dagger at pinaplano niyang lamunin ang kaluluwa ng saber-tooth tiger. Lumabas naman sa kanyang sistema na ginamit niya ang Bathory's Vampiric Dagger at nakatanggap siya ng lakas at kapangyarihan ng espiritu. Habang nilalamon niya ang kaluluwa ng saber-tooth tiger ay sumisigaw naman ito na nagtataka na kung ano ba ang bagay na ito at inutusan niya naman si Yonwoo na tigilan niya na ito at kunin niya ang kamay niya ngayon din. Lumabas sa kanyang sistema na nakumpirma na ang kanyang katawan ay lumalago at ang kanyang body awakening ay nagpatuloy na sa pagtaas na ngayon ay nasa 99.8% na. Hindi naman mapigilan ng saber-tooth tiger ang magreklamo dahil hindi niya akalain na magagawa ito ng hampas lupa na tao lang sa kanya. At maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang nilamon ng kasanayan ni Yonwoo at ang proseso ng paghalili ay natapos na at ang kanyang body awakening ay kasalukuyang nasa 99.9% na. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.